Noong Pebrero taong 2009, nakatanggap ang Naning Police Station ng ulat tungkol sa isang kahina-hinalang bag na natagpuan sa liblib na lugar. Hindi na sila nagaksaya ng oras at agad na nagtungo sa pinangyarihan. Ngunit ang kanilang natuklasan ay nagdulot ng matinding kilabot. Mga bahagi ng katawan ng tao sa kalunos-lunos na kalagayan nito, pinira-piraso at nakasiksik sa loob ng mga bag. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Nerd at ito ang True Crime Asia. May mga kaso na hindi nalulutas. May mga kwento na hindi dapat kalimutan. Ito ang krimen sa Asia, kung saan ang katotohanan ay kasing dilim ng gabi. Tara at ating alamin ang mga kwento sa likod nito. Ngayong araw, ikikwento ko sa inyo ang isang istorya ng tatlong magkakapatid na sina Ken Shan, Ken Xiaoping at Ken Jimei. Sila ay pinanganak at lumaki sa Sangzhou, isang lungsod sa Guangdong Province, China. Pagkatapos nilang makapagtapos ng high school, nagdesisyon ang tatlo na lumipat sa Nanning, isang lungsod sa Guangxi. May isa pa silang nakakatandang kapatid, si Ken Xiaomei. Ngunit hindi ito nakasama sa kanila dahil mayroon na itong asawa at trabaho sa Guangzhou City. Pagdating nila sa Nanning, nagtayo sina Shan, Xiaoping at Jimei ng isang tindahan na damit sa lokal na palengke. Maganda naging takbo ng kanilang negosyo at tila maayos ang takbo ng kanilang buhay. Ngunit isang araw, bigla na lamang silang nawala. Noong ika-12 ng Pebrero taong 2009, tumawag si Mr. Qin Mao, ama ng magkakapatid, at nilang si Xiaomei. Sinabi niyang ilang araw na niyang hindi makontak ang kanyang tatlong anak. Una, sinubukan ni Xiaomei na pakalamihin ng ama. Baka raw abala lang ang magkakapatid sa negosyo o baka nagbakasyon. Pero sa kaibuturan niya, nararamdaman niya rin ang kaba tungkol sa biglaang pagkawala ng magkakapatid. Dahil sa labis na pag-aalala, nagpunta sina Mr. Mao at Xiaomei sa Nanning para personal na tingnan ang kalagayan ng tatlo. Pagdating nila sa apartment, napansin nilang nandoon pa rin ang mga motorsiklo ng magkakapatid. Ibig sabihin, naroon lang sila. Buti na lamang at may ekstrang susi si Xiaomei. Pagpasok nila, wala silang nakitang sinyalis ng kahit sinong tao. Tahimik ang buong lugar habang sinusuri ang mga kwarto. Nadiskubre nila na naroon pa ang ilang gamit ng mga magkakapatid, mga cellphone, bag, at iba pang personal na kagamitan. Sigurado si Xiaomei, hindi aalis ang mga kapatid niya nang hindi dala ang mga bagay na iyon. May mali sa nangyari, kaya ipinilit niya agad na mag-report sa pulisya. Nang makapag-report sa pulisya, agad na naglungsad ang investigasyon ng Nanning Police. Pinuntahan nila ang apartment at sinuri ang bawat sulok. Wala silang nakitang kakaiba. Kinausap nila ang mga kapitbahay, ngunit walang nakapansin ng anuman, maliban sa isang bagay. Hindi raw nila nakikita ang magkakapatid ng higit na 1 linggo na. Akala nga nila ay abala ang mga ito sa negosyo. Tiningnan ng pulisya ang social media ng magkakapatid, pero wala rin nakitang anumang palatandaan tungkol sa pagkawala nila. At dahil noong mga panahong iyon ay kakaunti pa lamang ang CCTV sa apartment building, napako ang investigasyon. Pansamantalang itinuring muna ito na kaso ng bilang missing person. Ngunit noong ika-16 ng Pebrero taong 2009, habang patuloy na hinahanap ng pulisya ang tatlong magkakapatid, isang hindi kilalang lalaki ang tumawag sa Nanning Police Station. Ayon sa lalaking nagulat, may nakita siyang malaking kahina-hinalang bag. Maraming pulis ang agad na rumisponde at doon nila nakita ang nakakatakot na laman. Pinira-pirasong katawan ng tao. Habang sinusuyod pa nila ang lugar, nakakita pa sila ng 7 pang bag. Lahat ay puno rin ng bahagi ng katawan. Dinala agad ang mga labi para sa autopsy. Kasabay nito, pinatawag din sina Mr. Mao at Xiaomei upang tignan ang mga bagay na natagpuan. Pagkakita ni Xiaomei sa ilang gamit, agad niya itong nakilala bilang pagmamayari ng mga kapatid.
Doon tuluyang nanlamig ang kanyang puso. Ang mga labi ay sina Shan, Xiaoping at Jimei. Naging mas agresibo ang pulisya sa investigasyon. Kailangan nilang tuklasin kung sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimeng ito. Pagdating ng ika-15 ng Marso, taong 2009, matapos masuri ang 8 bag, napansin ng mga pulis na ang ika-8 bag ay kakaiba. Hindi tugma sa kulay at hugis ng iba pang bag. At higit sa lahat, may pangalan at logo iyon ng isang universidad sa Nanning. Agad silang nagtungo sa universidad. Kinumpirma ng mga staff na ang lahat ng estudyante ay ganoon ang bag kada bagong semester. Humingi ang pulisya ng listahan ng lahat ng kasalukuyang estudyante at mga gumraduate doon. At nag-focus sila sa mga lalaking nakatira malapit sa apartment ng magkakapatid. Ilang araw ang lumipas, may natagpuan silang tugma. Isang binata na ang pangalan ay si Lan Zhencheng. Agad nilang pinuntahan ang kanyang tirahan. Ngunit nagulat ang mga pulis. Kilala nila ang binata. Ito pala ay kapitbahay na tumulong sa kanila noong unang araw ng investigasyon at nagbigay ng impormasyon tungkol sa pagkawala ng magkakapatid. Nang tanungin nila, iginiit ni Zhencheng na hindi niya kilala ang magkakapatid. Ngunit hindi kumbinsido ang mga pulis at dinala siya para sa mas malalim na interogasyon. Sa simula, kalmado at maayos ang kilos ni Zhencheng. Ngunit habang lumalalim ang mga tanong, nag-iba ang kanyang ugali. Ipinakita sa kanya ng pulisya ang universidad na bag na ginamit pambalot sa mga labi ng biktima. Doon nagsimula ang pagguho ng kanyang kwento. Sa tuloy-tuloy na pagtatanong ng mga pulis, umamin si Zhencheng at ikinuwento ang tunay na nangyari. Si Lan Zhencheng ay pinanganak noong ika-1 ng Hunyo, taong 1985 sa Daxing City, Guangxi, China. Lumaki siya sa isang mayamang pamilya at tinawag pang The Little King noong bata pa. Bilang nag-iisang anak, lahat ng gusto niya ay nakukuha niya, ngunit ang pagpapalaki sa kanya ay puno ng pressure. Tinutukan ng kanyang mga magulang ang kanyang edukasyon. Dapat lagi siyang number 1. Bawal makipaglaro, bawal makipagkaibigan. Para sa kanila, ang pakikipagkaibigan ay pag-aaksaya lamang ng oras. Sa elementarya, nagawa pa niyang maging top student. Pero pagdating ng high school, nakilala niya ang mas magagaling na estudyante. At hindi na niya muling naabot pa ang number 1. Napuno ng takot ang kanyang mga magulang at pinasok siya sa maraming after school classes. Araw-araw, 16 hanggang 17 oras ang ginugugol niya sa pag-aaral. Dahil dito, lagi siyang pagod at sakitin. Pero hindi siya tinigilan ng kanyang mga magulang. Isang araw, nadiskubre ng kanyang ama ang litrato ng isang babae sa loob ng isa niyang libro. Ang kanyang girlfriend. Galit na galit ang ama at sinisi ang relasyon sa pagbaba ng grado nito. Pinilit siyang makipaghiwalay at hindi iyon natapos doon. Nagpakabit pa ang kanyang ama ng CCTV sa kanyang kwarto upang siguraduhin na nag-aaral siya ng mabuti. Pagkatapos ng high school, nakapasok siya sa Nanning Polytechnic. Hindi prestihiyosong universidad at dahil dito, lalo siyang ikinahiya ng kanyang mga magulang. Nang makapagtapos siya, pinauwi siya ng kanyang mga magulang sa kanilang bahay. Pero hindi rin siya pinatuloy ng matagal. Gusto siyang paalisin ng kanyang mga magulang para magtrabaho sa ibang syudad kahit hindi man lang nila ito sinusuportahan. Kaya bumalik siya sa Nanning para simulan ang sariling buhay. Doon nagtrabaho siya bilang production designer sa isang furniture company. Hindi ito gusto ng kanyang mga magulang dahil mababa raw ang sahod doon. Pinabayaan na lang ito ni Zhencheng at ipinagpatuloy ang buhay sa Nanning. Nakipagbalikan din siya sa kanyang high school girlfriend, ngunit natuklasan ng kanyang mga magulang ang relasyon at hindi ito sinuportahan. Pinuntahan pa nila ang pamilya ng babae at pinilit itong ipakasal sa iba. Muling nasaktan si Zhencheng, nagalit ng sobra, pero wala siyang tapang para harapin ang kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang buwan, noong huling bahagi ng 2008,
Dumating ang tatlong babaeng kapitbahay, ang magkakapatid na Ken. Agad na nahumaling si Sencheng sa bunsong si Shan. Sinubukan niyang makipagkaibigan, ngunit para kay Shan, gusto niya lamang maging kaibigan nito at hindi siya nagpakita ng interes. Hindi ito natanggap ni Sencheng. Unti-unti siyang umiibig ng pasikreto sa babae. Binabantayan mula sa peephole. Minimemorya ang schedule niya. Noong ika-26 ng Enero, umuwi si Sencheng sa kanilang probinsya para sa Spring Festival. Doon, muli siyang binanata ng mga magulang. Minaliit ang kanyang trabaho, minaliit ang pagkatao. Kung hindi siya makakahanap ng kasing yaman at kasing talino ng kanyang mga magulang, sila raw ang pipili para rito. Nauwi siya sa isang pinaghalong galit, lungkot at pagiging walang pag-asa. Pagbalik niya sa naning, lalo siyang nabalisa. Gusto niya si Kenshan, pero alam niyang hindi ito tatanggapin ng kanyang mga magulang. Ang galit sa kanyang buhay at inggit sa kalayaan ng magkakapatid ay unti-unting naging lason sa kanya. Hanggang gumawa siya ng isang kahindik-hindik na pasya. Noong ika-6 ng Pebrero taong 2009, bandang alas 10 ng gabi, kakauwi lamang ng tatlong magkakapatid sa kanilang apartment. Biglang nawala ng ilaw sa unit nila, pero gumagana ang ilaw sa buong hallway. Lumabas sina Xiaoping at Jamie para tingnan nito at mag-report sa maintenance. Hindi nila alam na si Sencheng ang may kagagawan nito. Pagkaalis ng dalawang ate, pumasok si Sencheng na may dalang maso at kutsilyo. Nakita niya si Shan sa sala, naglalaro sa cellphone. Walang pag-aalinlangan, hinampas niya ito sa ulo gamit ang maso. Nagbalik ang ilaw sa unit, nataranta si Sencheng at nagtago. Pagbalik ni Nasauping at Jimei, nadatnan nila ang kapatid nilang duguan at walang malay. Tumakbo si Xiaoping sa kanyang kwarto para kunin ang cellphone. Hindi niya alam, nandoon si Sencheng, nagtatago. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang pinagsasaksak ng lalaki. Bumagsak siya sa sahig, duguan, at sa sala. Nakita ni Jimei ang pag-atake. Tinangkang tumakbo, ngunit nahabol siya ni Sencheng. Hinawakan sa likod at sinakal hanggang mamatay. Sa loob ng ilang minuto, nakahandusay ang tatlong katawan at nandoon si Sencheng, malamig, walang direksyon. Nagpasya ang lalaking dalhin ang mga bangkay sa kanyang apartment. Bumili siya ng malaking kutsilyong pantadtad, lagari, bleach, at malaking shopping bag. Pinira-piraso niya ang mga katawan. Nang mapuno na ang 7 bag, may natira pa. Kaya ginamit niya ang dati niyang university bag. Nilinis niya ang apartment ng magkakapatid ng mabuti. Tinanggal lahat ng ebidensya. Kinaumagahan, nagrenta siya ng motorsiklo at 8 beses na bumiyahe nang mayroong 11 kilometro ang bawat biyahe para itapon ang mga bag. Walang nakapansin, wala siyang naiiwang bakas. Sa interogasyon, sinabi ni Sencheng na ang motibo niya ay ang inggit. Nainggit daw siya sa kalayaan ng magkakapatid. Wala silang kontroladong buhay. Walang magulang na nagdidikta. Masaya sila. Ngunit kalaunan, inamin niya ang mas madilim na katotohanan. Umibig daw siya kay Shan. Ngunit kung hindi niya ito makukuha, kahit sino ay hindi rin nararapat para rito. Nagpakita siya ng kawalan ng pagsisisi mula sa simula hanggang dulo. Noong ika-3 ng Hulyo taong 2009, sinimula ng paglilitis. Nagpupuyo sa galit ang pamilya ng biktima. Si Sencheng ay nakatayo roon pero walang emosyon. Humingi ang prosekusyon ng parusang kamatayan. Naroon ang kanyang mga magulang. Nagdala ng abogado, ngunit halatang walang tunay na pagsisikap. Para bang pagpapakitang tao lamang, ngunit walang pakialam. Si Sencheng ay nahatulan ng guilty at premeditated murder at nahatulan ng kamatayan. Ika-22 ng Hulyo taong 2010,
Isinagawa ang sentensya. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, tumanggap ang kanyang mga magulang ng sulat. Humingi siya ng tawad sa pagiging anak na hindi naging sapat. Sa mga pinatay niya at sa mga pamilya ng biktima, sinabi niya, "Huwag niyo akong alalahanin, nararapat lang sa akin ang parusa."